Kumusta mga ka-DC? Hindi man po naabot ng ating target, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil parami tayo ng parami sa bawat araw. Sa mga silent listeners natin, paramdam naman po kayo dyan. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo ha. Salamat po. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Sa mga nagpapa-shoutout po, nasa dulo po ng video. Palambing naman po na paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Chris Pratt as Peter Quill sa Guardians of the Galaxy nga ang sinampol ko. Ang gagaling na mga nakakilala sa kanya. Ngayon, Chinese actor naman ang isasample ko sa inyo. Eto po siya. Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Pero ang kumpanyang ito, pag-aari ng ama ko. Sa mga mahilig sa Chinese series na nakakakilala sa kanya, i-comment nyo nga kung sino siya. Bago natin simulan ang kwento, check muna natin. Nakapag-like, comment, share, and subscribe ka na po ba? Ayan! Sa blue up at black up, na-add at na-follow nyo na rin po ba ako? Nandyan po sa comment section ng link. Nakapin na po dyan. Palambing naman po. Thank you po mga ka-DC. Ngayon, simulan na natin ang kwento ng nananahimik na asawa. Sa loob ng sala, naroon ang may bahay na si Vanessa na masayang naghahanda ng sorpresa para sa anibersaryo nila ng kanyang partner na si Noah. Kasama niya sa kusina ang 10 taong gulang na anak na si Cindy, na kanina pa nakangiti habang nagsusulat ng love letter para sa mga magulang. Maya-maya pa, dumating na rin si Noah at nang buksan niya ang pinto, nagulat siya nang biglang may sumabog na konfeti sa harap niya. Happy 10th anniversary sa atin, sweetheart. Akala mo nakalimutan ko, no? Ikaw talaga, sweetie. Ginulat niyo naman ako eh. Happy anniversary po sa inyo, Mommy and Daddy. Eto po, ginawan ko kayo ng love letter. Wow, salamat baby. Ang sweet-sweet mo talaga. Halika nga rito at yakapin mo si daddy. Nako, mahal, hubarin mo na yung blazer mo at kakain na tayo ng hapunan. Pinagluto kita ng mga paborito mong pagkain. Amoy na amoy ko ang sarap ng mga niluto mo, sweetie. Iba ka rin talaga eh. Ako pa ba? Siyempre ako ang the best mong asawa. Alam mo, sweetie, hindi talaga ako magsasawa sa'yo. Kasi bihira na lang ang mga babaeng katulad mo na maalaga sa asawa. Kaya napakaswerte ko na ikaw ang babaeng kasama kong bumuo ng pamilya. Aba, mas maswerte ako sa iyo, mahal. Dahil ikaw ang binigay ng Diyos sa akin na maniwala ulit sa pag-ibig. Kung hindi ka dumating, hindi ko na alam kung nasan ako ngayon. Pero ikaw ang naging ilaw at lakas ko nung madilim na yugto ng buhay ko. Mas nagpapasalamat ako sa iyo, Vanessa. Kayo ni Cindy ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Walang kapalit ang sayang nararamdaman ko tuwing uuwi ako na nakikita kayong dalawa. Sobrang sweet nga natin. Baka langgamin pa tayo dito. O siya, kain na tayo bago pa lumamig tong luto ko. Paborito mo yan. Ang sarap talaga magluto ng misis ko. Nga pala, mahal, napagplanuhan ko na yung para sa summer vacation natin sa susunod na taon. O, saan naman tayo pupunta niyan? Naisipan kong sa Japan naman. Nakaipon na ako para sa mga ticket at hotel natin eh. Matagal mo nang gustong makakita ng cherry blossoms, di ba? Seryoso ka ba? Naku, matagal ko ng pangarap na makita ang cherry blossoms. Dalaga pa ako, napapanood ko na yun sa mga palabas. Yay! Magja-Japan tayo! Pero daddy, mommy, mas magiging masaya po siguro kung may kasama tayong baby dun, no? Gusto ko na po ng baby brother. Ay, ayan na ang problema. Kakayanin pa ba natin mag-anak ulit niya, Noah? 37 years old na ako. Medyo delikado na, di ba? Bakit naman hindi? Walang imposible kapag gustong-gusto natin. Basta, alagaan lang natin ang kalusugan mo. Kakayanin yan. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Pero sige, pag-isipan natin yan pagkatapos ng bakasyon. Basta ikaw ang kasama ko, handa akong magsumikap palalo para sa pamilya natin. Mahal na mahal kita, Noah. Mas mahal kita, Vanessa. Tandaan mo yan. Grabe, ang sweet ng mommy at daddy ko. Pero, love niyo rin ba ako? Ay, magtatampo na naman ng baby girl. Siyempre, ikaw ang nag-iisa naming prinsesa. Ang bilis talaga magtampo, oh. Paano na lang kung may kapatid ka na?
Masaya silang nagtatawanan habang nagsasalo sa hapunan. At habang nakatitig si Vanessa sa kanyang munting pamilya, biglang sumagi sa alaala niyang nakaraan, kung saan lugmok siya sa piling ng kanyang ex-husband na si Chris. Noon, lagi nitong nakakalimutan ang espesyal nilang araw at naiiwan siyang mag-isa. At hindi niya malilimutan ang gabing yun na tuluyan ng nawasak ang kanyang puso nang mahuli niya itong nambababae. Gano'n na kayo katagal, ha? Bakit hindi mo aminin sa akin ang totoo? Para magkaalaman na. Pwede ba, Vanessa? Huwag kang magsimula ng gulo. Pagod pa ako sa trabaho, tapos bubunganga mo ko agad. Huwag mo kong daanin sa ganyan. Nakita ko ang mga text nyo. Sino ba si Martha? Nababaliw ka na talaga. Lahat na lang pinagdududahan mo. Napakasilosa mo. Nakakasakal ka na. Nababaliw? Ako pang nababaliw ngayon? Chris, asawa mo ko. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Nagpakatotoo ko sa'yo kaya sabihin mo kung anong mali sa akin para ipagpalit mo ako. Manahimik ka na nga. Baka nakakalimutan mo kung sino nagpapakain sa'yo rito sa bahay na to. Yun na nga eh. Binubuhay mo nga ako pero anong klaseng buhay to? Hindi mo man lang maibigay sa akin ang maayos na buhay at respeto na nararapat sa akin. Dahil wala kang kwentang asawa. Umaga, tanghali, gabi, puro ka na lang reklamo. Bumubula na lang ang bibig mo sa tuwing uuwi ako galing sa trabaho. Nakakaumay ka na eh. Kung nakakaumay ako, bakit hindi mo sinabi ng maaga? Bakit kailangan mo pa akong lokohin at pagmukhahing tanga sa harap ng maraming tao? Ayoko na talaga, Vanessa. Pagod na ako sa'yo. Pagod na ako sa pakikipag-away sa'yo araw-araw. Mabuti pa nga maghiwalay na lang tayo eh. Tapos ang usapan. Hindi ko makakalimutan tong ginawa mo, Chris. Isinusumpa ko yan. Umalis ka na rito kung ayaw mo na. Ayoko na rin makita yung pagmumukha mo eh. Tapos na tayo. Natigil ang pag-alala ni Vanessa sa nakaraan nang biglang nagsalita ang kanyang mabuting asawa na si Noah. Mahal, okay ka lang ba? Ba't natutulala ka dyan bigla? Oo, mahal. Pasensya na. May naisip lang ako bigla. Sigurado kang okay ka lang ha? Masama ba ang pakiramdam mo? Gusto mo bang magpahinga na muna? Hindi, okay lang ako. Masaya lang talaga ako ngayong gabi. Oh, kumain ka pa. Sigurado ka? Basta kapag may problema ko o may inaalala ka, sabihin mo lang sa akin ha. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Oo, mahal ko. Mabilis na lumipas ang mga buwan at natapos ang masayang summer vacation ng pamilya sa Japan. Matapos noon, bumalik sa karaniwang gawain ng mag-asawa at pumasok na ulit sa paaralan si Cindy. Subalit isang hapon, umuwi ang bata mula sa eskwelahan na parang may malalim na iniisip. Dala ang kanyang backpack. Umupo ito sa tabi ng kanyang ina sa sala at nagsimulang magtanong tungkol sa isang bagay na matagal na nitong napapansin sa kanyang sariling pangalan. Mami, may itatanong lang po sana ako. Oh, ano yon, baby? May kailangan ka ba sa school? Ano po kasi, naguguluhan lang ako. Bakit po Sanchez ang apelyido ko sa birth certificate at sa card ko sa school? Bakit hindi po Torres katulad ng kay Daddy? Yun ba? Bakit mo naman naitanong? Kasi po, nagtatanong din yung mga classmate ko kanina habang gumagawa kami ng family tree project. Bakit daw iba ang surname ko sa daddy ko? Kasi anak, ganito, bago ko nakilala ang daddy Noah mo, may naging asawa muna si mami nung araw. Ang pangalan niya, Chris Sanchez. At dahil sa batas, kasal pa rin kami sa papel hanggang ngayon. Ibig mo pong sabihin, hindi niyo po tunay na asawa si daddy? At hindi ko po siya tunay na daddy? Hindi anak, tunay mong daddy si Noah. Pero dahil kasal pa ako sa dati kong asawa nung ipinanganak ka, ang apelyido niyang kailangang dalin mo sa batas. Pero bakit hindi niyo na lang po palitan? Mas gusto ko po na Torres ang apelyido ko. Ayoko po ng Sanchez. Hindi kasi ganun kadali yun, Cindy. Kapag nasa tamang edad ka na, maiintindihan mo rin kung gaano karami ang proseso at patakaran sa batas natin tungkol dyan. Ganun po ba? Pero sana po, mapalitan din balang araw. Oh, anong pinag-uusapan ng dalawang mahal ko, ha?
Mukhang seryoso naman yan ah. Wala to, sweetheart. Nagpapatulong lang si Cindy ng mga pinapagawa sa eskwelahan. Daddy, magbibihis lang po muna ako sa kwarto, tapos maglalaro lang po ako sa labas kasama ang mga kaibigan ko. O, sige baby, pero kumain ka muna bago maglaro, okay? Opo, Daddy. Ay, Vanessa, narinig ko yung pinag-uusapan nyo kanina bago ako lumapit. Pasensya na, mahal. Nagtanong kasi ang bata kung bakit ibang apelyido niya sa'yo. Nahirapan ako magpaliwanag sa kanya ng maayos. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko naman eh. Pero naisip ko rin yan kamakailan lang. Kailan ba natin balak ituloy yung annulment nyo ng ex-husband mo? Gustong gusto ko na rin maayos ang papeles natin para maipangalan na sa akin si Cindy. Gustong gusto ko rin naman yung mangyari, Noah. Kaya lang, alam mo namang mahigit 10 taon na kaming walang anumang komunikasyon ni Chris. Hindi ko na nga alam kung nasan siya o kung buhay pa ba siya. Subukan mong hanapin ang contact number niya. Oras na siguro para asikasuhin na yan ng tuluyan. Ayokong habang buhay na dala ng anak natin ang apelyido ng ibang lalaki. Lalo na yung taong nanakit sa'yo ng sobra. Sige, mahal. Hahanap ako ng paraan para makontak siya. Gusto ko na rin talagang makawala ng tuluyan sa nakaraan at sa apelyidong yun. Tutulungan naman kita sa lahat ng gastusin sa abogado eh. Basta maayos lang natin to at maging ganap na pamilya na tayo pati sa papel. Salamat, Noah. Tama ka. Oras na ngang ayusin kong bagay na to. Dahil sa naging usapan nilang yon, hindi na maalis sa isip ni Vanessa ang tungkol sa annulment. Kinagabihan, habang tulog na ang lahat, binuksan niya ang kanyang cellphone at sinubukang hanapin ang pangalan ni Chris sa iba't ibang social media platforms. Pagkalipas ng ilang oras na paghahanap, nakakita siya ng isang profile na tumutugma sa mukha ng dating asawa. Binalot siya ng kaba at pag-aalinlangan. Ngunit lakas loob niyang pinindot ang button para matawagan ang numerong nakatala doon. Hello? Sino to? Chris, si Vanessa to. Vanessa? Ikaw ba talaga yan? Oh, napatawag ka. Ilang taon na rin ang nakakalipas ah. Kumusta ka na? Maayos naman ako. Tumawag ako kasi may mahalagang bagay lang akong gustong pag-usapan natin. Tungkol saan naman yan? Tungkol sa kasal natin. Gusto ko sanang pag-usapan ng tungkol sa annulment. Gusto ko nang ituloy at maayos ng papeles natin para mawalan na ng bisa ang kasal. Annulment? Alam mo naman siguro kung gaano kalaki ang gastos at katagal ang proseso niyan dito sa atin. Alam ko, pero willing ako magbayad at gumastos din kahit magkano. Tutulungan din ako ng partner ko ngayon para matapos na to. May partner ka na pala ngayon? Kumusta naman? May anak na ba kayo? Oo, may anak na kami. Batang babae. 10 taong gulang na siya ngayon. Ikaw ba, may bago ka na ring pamilya? May partner na rin ako ngayon. Yun nga si Martha. 4 na taon na kaming nagsasama at nagtatrabaho sa isang kumpanya. Pero wala pa kaming anak hanggang ngayon. Mabuti naman kung ganun. So, anong tingin mo sa annulment natin? Pumapayag ka ba na asikasuhin na natin to ngayong taon? Pumapayag naman ako, walang problema sa akin. Mas maganda nga sigurong magkita muna tayo para mapag-usapan ng maayos sa mga detalye bago tayo kumatok sa abogado. Sige, kailangan na nga natin mag-usap ng personal tungkol dyan. At saka pala sa Sabado, birthday kasi ng partner ko. Magkakaroon ng simpleng salo-salo rito sa bahay. Baka gusto mo na rin pumunta rito kasama ang pamilya mo para makapag-usap na rin tayo tungkol doon. At maipakilala mo sila sa akin. Mm, Hindi ako sigurado kung makakapunta kami niyan, Chris. Pero sasabihin ko muna sa partner ko kung papayag siya. O sige, sabihan mo lang ako agad para mapaghandaan din namin kayo rito. Mag-iingat ka palagi, Vanessa. Ikaw rin. Salamat sa oras mo. Bye. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa phone, hindi makapaniwala si Vanessa na maririnig niya ulit ang boses ni Chris. Matagal na ring hindi sila nag-usap at akala niya hindi siya nito papansinin. Ngunit mabuti at nakakausap na ito ng maayos, hindi katulad ng dati. Matapos yun,
Lumapit siya kay Noah na nagbabasa sa sala. Inilahad niya sa partner ang buong nilalaman ng naging pag-uusap nila ni Chris. Kabilang na ang paanyaya nito para sa darating na kaarawan sa Sabado, kasama ang bagong partner nitong si Marta. Mahal, nakausap ko na si Chris kanina lang. Oh, anong sabi niya? Pumapayag ba siya sa annulment niyo? Pumapayag naman daw siya. Kaya lang, iniimbita niya tayo sa bahay nila sa Sabado para sa birthday ng partner niya. Gusto niya rin daw tayo makilala at makapag-usap ng maayos tungkol sa mga gagawin sa annulment. Sa bahay pa talaga nila? Para ano? Para magkita kayo ulit matapos ang napakahabang panahon? Para lang yun sa usapin ng annulment, mahal. Sinabi ko lang sa'yo para alam mong lahat at walang lihim sa atin. Pumapayag man ako na maayos na yung kasal niyo. Pero wala akong tiwala sa ex-husband mo na yan. Tandaan mo kung paano kanya sinaktan at tinapon nung araw. Ayoko lang na magkaroon pa kayo ng anumang ugnayan sa isa't isa bukod sa papeles. Naintindihan ko ang pag-aalala mo, Noah. At pinapangako ko sa'yo na ikaw lang at ang pamilya natin ang mahalaga sa akin. Wala nang iba pa. At kung anong nangyari sa amin ni Chris, nakaraan na yun. Alam ko, Vanessa. Basta gusto kong naroon ako kung sakaling magkikita kayo. Kinabukasan, mabilis na nakapagdesisyon si Vanessa tungkol sa paanyaya ng dating asawa sa kanila. Chris, tumawag ako para sabihing hindi mo na kami makakapunta rin sa Sabado para sa birthday ng partner mo. Medyo busy rin kasi kami rito sa bahay eh. Ganun ba? Ayos lang, Vanessa. Naintindihan ko naman. Sayang nga lang at hindi tayo makakapag-usap ng personal. Pasensya na talaga, Chris. Saka, mas maganda siguro kung magkita na lang tayo sa araw na pareho tayong available. Gusto ring sumama ng partner kong si Noah para pag-usapan ng maayos ang annulment. Sige, walang problema sa akin yan, Vanessa. Mag-set ka na lang ng araw at oras. Pupunta kami ni Marta. Hindi na nagdalawang isip pa si Vanessa na ihanda ang lahat para sa nalalapit nilang pagkikita ng ex-husband. Aminado siyang nakakaramdam siya ng matinding kaba sa kanyang dibdib dahil 10 taon nang nakakalipas mula nang huli niyang makaharap ang dating asawa. Kahit kasama niya ang kasalukuyang partner na si Noah na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob, hindi pa rin maiwasan ni Vanessa ang makaramdam ng kakaibang emosyon sa pag-iisip na makikiharap siya kay Marta. Siya ang babaeng naging dahilan ng pagkawasak ng kanyang kasal noon. Hindi niya matukoy kung galit, sakit o puot ba ang mararamdaman kapag nakita silang dalawa na magkasama. Ngunit pinatatag niya ang kanyang sarili. Naniniwala siyang hindi na siya apektado dahil masaya at payapa na ang buhay niya sa piling ni Noah. At dumating nga ang araw ng paghaharap nila matapos ang matagal na panahon. Magandang hapon sa inyo. Ako nga pala si Noah, ang Mr. at partner ni Vanessa ngayon. Nice to meet you, Noah. Ako naman si Chris. At ito pala ang partner ko, si Marta. Hello, Vanessa. Masaya akong makita ka ulit. Oo. Ako rin. By the way, gusto kong rumekta na tayo sa pakay natin ngayon para hindi na rin masayang ang oras ng bawat isa. Gusto na naming ituloy at iproseso ang annulment nyo ni Vanessa. Gusto kong mawalan na ng bisa ang kasal nyo dahil bala ko ng pakasalan si Vanessa sa lalong madaling panahon. At gusto ko ring dalinan ng anak namin ang apelyido ko. Naiintindihan kita, pre. Wala namang problema sa akin yan eh. Sangayon ako na matapos na rin ang kasal namin. Ang concern ko lang talaga, kung paano natin mapapadali. Kasi alam naman natin na medyo matagal at komplikado ang proseso ng annulment dito sa bansa natin. Aabot pa ng mga 3 taon siguro yan. Huwag mong alalahanin yung pre. Ako na maghahanap ng paraan at ng magaling na abogado para maayos to. Ang mahalaga lang naman sa ngayon, masimulan na natin ang mga dokumento at huwag nang patagalin pa. Siya nga pala, tungkol naman sa mga property na naiwan natin noon, Chris. Wala na akong interes sa mga yon. Hindi na ako makikihati sa bahay o kahit anong ari-arian. Sa'yo na yun lahat dahil ikaw naman na nagpundar. Sigurado ka ba dyan, Vanessa? Pwede naman natin paghatian kung ano man ang para sa'yo talaga eh. Sigurado ako. Ang habol ko lang talaga, ang kalayaan ko at ang apelyido para kay Cindy. Yun lang, sapat na sa akin.
Mabuti naman kung ganon, para malinaw ang lahat at walang magiging aberya sa hinaharap. Excuse me lang muna. Pupunta lang muna ako sa banyo sandali. Sige mahal. Hintayin ka namin dito. Mabilis na tumayo si Vanessa at naglakad patungo sa restroom ng coffee shop upang umihi dahil sa dami ng nainom na juice at para na rin huminga ng malalim. Habang nakatitig sa salamin, pilit niyang pinapakalma ang sarili dahil nararamdaman niyang nanggagalaiti ang kanyang puso sa matinding inis na hindi niya maipaliwanag. Ilang sandali lang ang lumipas. Bumukas ang pinto at pumasok si Martha habang naguhugas siya ng kamay sa faucet. Sa pagpasok pa lang ng babae at sa paraan ng pagtingin nito sa salamin, agad na naramdaman ni Vanessa na ito ang tunay na dahilan kung bakit kumukulo ang kanyang dugo. Alam mo, Vanessa, hindi na rin ako makapaghintay na mawalan na ng bisa yung kasal niyo ni Chris eh. Kasi soon, kami naman na magpapakasal. Ganun ba? O di congratulations sa inyong dalawa. Thank you. At gusto ko rin magpasalamat sa'yo kasi binitiwan mo na si Chris noon. Dahil doon, nagkaroon ako ng lalaking napaka-sweet, maalaga, at talagang minamahal ako ng sobra. Sa tingin ko, hindi mo dapat ipagpasalamat sa akin yung bagay na yan, Martha. Dahil hindi ko kailanman kusang binitiwan si Chris. Ikaw ang pumasok sa eksena at inagaw ang asawa ko. Ikaw ang naging dahilan kung bakit nawasa kami noon. Matagal na yon, Vanessa. Mahigit 10 taon na rin ang nakakalipas. Parang hindi ka pa rin nakaka-move on hanggang ngayon. Mukhang tunog selosa ka pa rin kahit may anak ka na. For your information, naka-move on na ako, Martha. Masaya ako sa buhay ko ngayon kasama si Noah at ang anak ko. Pero gusto ko lang ipaalala sa iyo ang lugar mo. Kahit anong gawin mong pagpapanggap ngayon, isa ka pa rin kabit simulat sa pool. Nagkataon lang na wala na akong pakialam sa inyo, kaya ibinibigay ko na sa iyang isinuka ko. Aba, kung naka-move on ka na talaga, hindi na sana big deal sa iyong pagiging kabit ko. Triggered ka pa rin talaga. Well, sorry talaga kung ako yung pinili. Martha, pwede ba? Huwag ka masyado magsaya. Hindi nakaka-proud ang maging kabit. At walang taong matutuwa sa iyo kung nang agaw ka lang ng asawa ng iba. Pero don't worry, hindi ko yan aagawin. Masaya na ako at nananahimik na sa buhay ko. Lumabas naman ang restroom ang dalawa na parang walang nangyaring sagutan sa loob. Nagpanggap silang dalawa sa harap ni Noah at Chris na parang maayos ang lahat at walang anumang alitan na naganap. Matapos ang ilang minutong formal na pag-uusap, mabilis na tinapos ng magkabilang kampo ang kanilang pagkikita. Nagpaalam na sila sa isa't isa at agad nang sumakay sina Noah at Vanessa sa kanilang sasakyan. Subalit habang nagmamaneho si Noah, hindi niya maiwasang mapansin ang matinding katahimikan at parang hindi maipintang mukha ng kanyang misis. Mahal, okay ka lang ba? Kanina ka pa walang kaimik-imik dyan mula nang makalabas tayo sa coffee shop ah. Ah, oo mahal. Okay lang ako. Medyo napagod lang siguro ako ngayon kasi ang init ng panahon. Huwag mo nang itanggi sa akin, Vanessa. Kilalang kilala kita eh. Ramdam ko yung galit at inis mo nung lumabas kayo sa banyo ng Martha na yon. May ginawa ba siya sa'yo? Pasensya na, Noah. Wala namang nangyari pero hindi ko lang talaga maiwasang makaramdam ng matinding galit kanina. Kasi ang kapal ng mukha nilang humarap sa akin ng gano'n na lang, na para bang wala silang ginawang kasalanan sa akin noon. Alam ko pero kumalma ka lang, mahal. Naiintindihan ko nararamdaman mo at alam kong may trauma ka pa rin sa nakaraan. Normal lang na magalit ka sa taong sumira sa'yo noon. Sinubukan kong maging kulang talaga sa kanila na patawarin sila. Pero mahirap pa rin kasi parang baliwala lang sa kanila yung nangyari. Ay nako, alam kong ang pinunta natin doon, yung annulment at hindi sila. Kailangan ko rin talagang iset aside tong emosyon ko para matapos na to ng tuluyan. Tama yan, Vanessa. Nandito ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Matatapos din natin to. Mabuti na lang at nandyan ka. Hindi ko alam kung kakayanin kong harapin sila ng mag-isa. Vanessa, hindi ka na magiging mag-isa ulit mula ngayon. Samantala, sa kabilang banda,
Tahimik ding nagmamaneo si Chris habang katabi si Martha sa loob ng kanilang sasakyan. Bagamat maayos ang naging usapan sa hapagkainan kasama si Vanessa at Noah, halatang selosa at balisa ang mukha ni Martha habang nakatitig sa daan. Hindi na nakatiis ang babae at agad na binuksan ng usapin tungkol sa naganap sa loob ng CR upang sirain ang imahe ng ex-wife ng kanyang partner. Love, alam mo ba kung anong ginawa sa akin ng ex-wife mo kanina nung pumasok ako sa banyo? Oh, bakit? Anong ginawa sa'yo ni Vanessa? Inaway niya lang naman ako. Napaka-bitter pa rin pala niya hanggang ngayon. Pinahiya niya ako sa loob at sinabihan ng kung ano-anong masasakit na salita na para bang inapi ko siya ng todo. Seryoso ka ba? Ginawa talaga ni Vanessa yun? Parang hindi naman siya ganun makitungo base sa nakikita ko sa kanya. Bakit, love? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Mukha ba akong nagsisinungaling? Sinabihan niya akong kabit at kung ano-ano pa. Mukha lang siyang inosente, pero nasa loob ang kulo niya. Huwag ka na mag-alala, Martha. Hayaan mo na lang muna siya. Ang mahalaga, pumapayag naman na siya sa annulment para matapos na to. At makapagpakasal na rin tayo. Siguraduhin mo lang, Chris. Dahil ayoko nakikipag-usap ka pa sa babaeng yun nang wala ako. Oo, pangako. Patatapos din tong kasal na to agad. Mabuti naman. Dumaan muna tayo sa mall. Gusto ko mag-shopping. Sure, my love. Dumating ang gabi at tahimik ang buong tahanan ni Vanessa. Habang nakaupo siya sa mesa sa sala at tinutulungan ng kanyang anak na si Cindy sa mga takdang aralin nito, nang biglang nag-vibrate ang kanyang phone sa ibabaw ng mesa. Nang tignan niya ito, lumabas ang pangalan ni Chris. Bahagya siyang nagulat at agad na tumayo upang sagutin ang tawag sa may kusina upang hindi marinig ng bata. Hello, Chris. Bakit napatawag ka ngayong gabi? May problema ba? Hello, Vanessa. Tumawag ako para sabihin sa'yo na huwag mo naman bastusin at ipahiya si Martha. Bakit mo kailangang awayin yung partner ko sa CR kanina? Ha? Anong pinagsasasabi mo? Pinahiya? Chris, wala akong ginagawang masama sa partner mo. Nag-usap lang kami na maayos doon pero siya itong biglang nang ungkat na nakaraan. Pero sinabihan mo daw siya ng masasakit na salita at tinawag mo pa siyang kabit. Malamang masasaktan siya ron. Totoo naman, di ba? Anong pinagpuputok ng butsi niya? Sabihin mo riyan sa partner mo, huwag siyang gumawa ng kwento. Nag-uusap lang kami ng formal doon. Kung ano man ang sinabi ko sa kanya, yun ang katotohanan lang ng nakaraan. Huwag siyang magpa-victim dahil ayoko ng gulo. I'm sorry, Vanessa. At bakit biglang nagsusorry ka sa akin? Kasi alam kong malaki ang pagkakasala ko sa iyo noon eh. Nagloko ako at sinira akong pagsasama natin. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo, Vanessa. Chris, matagal na yon. Past is past. Wala na tayong magagawa para maitama pa ang nakaraan. Dahil may kanya-kanya na tayong buhay ngayon. May kanya-kanya na tayong partner. Alam ko, pero hindi ko lang talaga maiwasang makaramdam ng pagsisisi kapag nakikita kita. Chris, ang pinakamagandang magagawa mo lang ngayon ang makipagtulungan sa akin para matapos na tong kasal natin ng mabilis at tahimik. Yun lang ang hinihingi ko sa'yo. Lumipas sa mga araw at linggo matapos ang huling pag-uusap na yon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging mas madalas ang komunikasyon ni Vanessa at Chris. Sa simula, puro tungkol lamang sa kinakailangang papeles at abogado ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit habang tumatagal, unti-unting bumabalik ang kanilang dating sigla sa pakikipag-usap. Naungkat muli ang mga lumang alaala, ang mga tawanan ng kabataan nila, at ang mga kwento nung high school pa lamang sila. Umabot sa punto na patago na kung makipag-usap si Vanessa sa phone kapag wala si Noah sa bahay. Subalit isang hapon, habang masayang nakikipagkwentuhan si Vanessa sa ex-husband sa gilid ng balkonahe, biglang lumabas si Noah mula sa kwarto at narinig ang huling bahagi ng kanilang pag-uusap. Tanda mo pa ba nang nahulog ka sa kanal nung high school dahil sa pagmamadali mo? Sobrang nakakatawa talaga yun hanggang ngayon. Mahal, sino yung kausap mo dyan at parang masaya-masaya ka dyan? Noah, nagulat naman ako sa'yo. Wala to. Kausap ko lang yung dati kong kaklase nung high school. Kaklase nung high school? Sino sa kanila?
Si Maria to, mahal. Nahanap kasi niya yung lumang account ko sa Facebook kaya nagkumustahan lang kami tungkol sa mga memories namin noon sa eskwelahan. Ganun ba? O sige, bilisan mo na dyan at magbihis ka na ha. Nakahanda na ang sasakyan sa labas para makapagsimba na tayo. Okay, sige mahal. Teka lang, aayusan ko muna si Cindy. Bilisan nyo na kasi malilate na tayo. Makalipas ang halos isang taon, maraming nagbago at tila nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan ng dalawang magkapareha. Maligayang Pasko sa inyo, Chris at Martha. Naku, napasugod kayo rito ng ganitong oras. Pasok kayo, malamig sa labas. Maligayang Pasko rin sa inyo, Vanessa at Noah. Pasensya na talaga kung late na kami ha. Medyo na-traffic kami sa daan sa dami ng tao. Walang problema, Chris. Alam namin kung gaano ka-traffic sa EDSA. Hi, Merry Christmas, guys. Tara na sa loob at mag-Noche Buena na tayo. Isang tahimik subalit masayang gabi ng Pasko ang ipinagdiriwang ng pamilya ni na Vanessa at Noah. Dahil malayo ang mga kamag-anak nila at nasa kanika nilang probinsya, silang tatlo lang sana ang magsasalo-salo sa pagkainan. Subalit hindi nila inaasahang nagkaroon sila ng mga bisita, sina Chris at Martha. 9 buwan nang nakakalipas mula nang magkausap silang muli tungkol sa annulment. At sa hindi may paliwanag ng pagkakataon, ang dating matinding tensyon sa pagitan nila, unti-unting napalitan ng magaang na samahan. Naging magkumpare na ang turingan ni Noah at Chris sa tuwing nagkikita. Habang si Martha naman, naging malapit kay Vanessa dahil sa labis nitong kabaitan sa batang si Cindy. Hindi akalaing magiging maayos ang lahat matapos ang madilim na nakaraan. Parang Noah, mukhang masarap yung inihanda mong alak ah. Anong brand yan? Nako, whiskey to, paborito ko, paring Chris. Niregalo ng boss ko nung Christmas party namin. Tara, doon tayo sa sala mag-inuman. O sige ba, sakto yan sa malamig na panahon ngayon. Tignan mo nga naman ang buhay, no, Martha? Kung pagmamasdan tayo ng ibang tao ngayon, baka hindi sila maniwalang magkasama tayong dalawa sa iisang mesa na kumakain at nagtatawanan. Sinabi mo pa, Vanessa. Honestly, nung una kitang nakilala dati, nun sa coffee shop, sobrang natatakot ako sa'yo kasi ang maldita mo. Pakiramdam ko nun, baka habang buhay na lang ako magiging masamang tao sa mata mo dahil sa ginawa ko noon. Guilty naman talaga ako dahil nakasira ako ng pamilya. Naku, wag mo nang isipin yon. Para sa akin napakatagal na nun. At saka, bakit naman tayo mag-aaway o mag-aagawan sa lalaki? May Noah na ako na napakabait at napakatyaga sa amin ni Cindy. Ang mahalaga ngayon, payapa ang buhay natin at magkaibigan na tayo. Maraming salamat talaga, Vanessa. Sobrang nagpapasalamat ako kasi sa kabila ng lahat ng nagawa ko noong nakaraan, tinanggap mo pa rin ako rito sa bahay nyo. Sobrang saya sa pakiramdam na tanggapin sa kabila ng nagawang pagkakamali. Naku, wala yun. Masaya rin kami na nandito kayo. Nga pala, tanong ko lang, may balak na ba kayong mag-anak ni Chris? Medyo matagal-tagal na rin kayo nagsasama, di ba? Nako, yun na nga ang medyo problema namin ngayon, Vanessa. Nahihirapan kaming makabuo eh. Nagpatingin na rin kami sa doktor pero wala naman daw malaking issue. Ewan ko ba, minsan pakiramdam ko, nape-pressure na ako kasi gusto na rin talaga ni Chris ng sarili niyang anak. Natatakot ako na baka hindi ko maibigay yun sa kanya. Huwag kang ma-pressure sa sarili mo, Martha. Mas lalong hindi mangyayari yan kapag stressed ka. Tandaan mo, darating din yan sa tamang panahon kapag ipinagkaloob ng Diyos. Hinihiling ko talaga para sa inyo na magkaroon na kayo ng baby soon. Sanay ako makakita ng bata dahil kay Cindy. Sobrang bait at talino kasi ng anak mo. Wish ko nga kapag binihiyaan kami ni Chris ng anak, maging katulad din ni Cindy na napakalambing. Magkakaroon din kayo, tiwala lang. O sige, buti pa. Kainin na natin tong graham cake na gawa ko. Masaya si Vanessa na naging maayos ang pakikitungo niya kay Martha. Naisip niyang mali ang naging mabilis niyang paghusga rito noong una. Dahil mabait naman pala ang babae kapag nakilala mo na ng husto. Subalit sa kabilang banda, may isang lihim na damdamin na unti-unting bumabalot sa puso niya. Sa tuwing nakikita niya kung gaano kalambing si Chris at si Martha, nakakaramdam siya ng matinding lungkot at inggit.
Hindi niya maunawaan kung bakit siya nakakaramdam ng ganon kahit na masaya at kumpleto naman siya sa piling ni Noah. Pilit niyang isiniksik sa kanyang isip na wala na siyang karapatang magselos dahil may kanya-kanya na silang buhay. Subalit lalo lang lumalalim ang kaguluhan sa kanyang damdamin sa tuwing nakikipagtitigan siya kay Chris. Nang sumapit naman ang hating gabi, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan sa labas na may kasamang malakas na hangin. Dahil medyo nakainom na si Noah at Chris, minabuti na lang ni Vanessa na patulugin ang dalawa roon. Pumasok na si Noah sa kanilang silid habang si Martha naman na unang natulog sa guest room. Subalit dahil hindi makatulog at nakaramdam ng pagkauhaw, lumabas si Vanessa ng kwarto para kumuha ng isang basong tubig sa kusina. Sa kanyang paglalakad patungo sa balkonahe, nagulat siya nang makitang nakaupo ron si Chris habang nakatitig sa dilim at humihit-hit ng sigarilyo. Chris, bakit nandito ka pa sa labas? Napakalakas ng ulan at ang lamig-lamig dito sa balkonahe. Baka sipunin ka dyan. Vanessa, ikaw pala. Hindi kasi ako makatulog eh. Lumalanghap lang ako ng preskong hangin. Nasa naman si Martha? Natutulog na ba siya sa guest room? Oo, tulog na yon kanina pa. Napagod siguro sa biyahe. Oh, upo ka muna rito sa tabi ko. Kahit sandali lang. Sige ba? At grabe, ang lakas talaga ng ulan, no? Nga pala, Vanessa. Kumusta naman kayo ni Noah? Masaya ka ba talaga sa kanya? Bakit mo naman naitanong yan bigla, Chris? Siyempre, masaya kami. Napakabait ni Noah sa akin at sa anak namin. Ibinibigay niyang lahat para sa amin. Tingin ko, nagsisinungaling ka sa sarili mo, Vanessa. Ano? Anong pinagsasasabi mo, Chris? Lasing ka lang siguro kaya kung ano-ano yan naiisip mo. Pumasok na nga tayo sa loob at matulog. Hindi ako lasing, Vanessa. Malinaw ang isip ko. Nakikita ko sa mga mata mo tuwing nakatingin ka sa akin. Ramdam ko yung tingin na yon. Katulad pa rin yun ng tingin mo sa akin nung tayo pa. Ramdam ko na may pagmamahal ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Nagkakamali ka, Chris. Huwag mong bigyan ng kahulugan ng pakikitungo ko sa'yo. Naka-move on ako at mahal ko si Noah. Siya ang kasama ko sa buhay ngayon. Vanessa, pakiusap. Magbalikan na tayo. Magsimula tayo ulit. Bumalik ka na sa akin. Nahihibang ka na ba? Bitiwan mo nga ako. Lasing ka lang talaga. Nasaan ang utak mo? May Martha ka na at may Noah na ako. Hindi ako nahihibang. Totoo to, Vanessa. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko noon. Araw-araw kong pinagsisisihan na pinakawalan kita. Huwag na nating ituloy ang annulment. Bumalik ka na sa akin, pakiusap. Chris, bitiwan mo ako at pwede ba? Manahimik ka na. Kapag may nakakita o nakarinig sa atin, mapapahamak tayong dalawa. Mag-isip ka naman. Wala akong pakialam sa kanila. Ikaw lang ang mahal ko, Vanessa. Ikaw lang ang tunay kong asawa. Tumigil ka na. Pumasok ka na sa kwarto mo kung ayaw mong gisingin ko si Noah ngayon din. At ipapaalala ko lang sa'yo, tapos na tayo at wala nang babalikan. Kinabukasan, maagang nag-impake sina Martha at Chris upang umalis. Binalot ng matinding katahimikan ng bahay malayo sa saya nung bisperas ng Pasko. Hindi nga makatingin ng diretso si Chris sa mga mata ni Vanessa habang nagpaalam ito sa kanila. Habang si Martha naman, walang anumang hinala at masayang nagpasalamat muli sa kanila. Si Noah naman, na walang kaalam-alam sa nangyari sa balkonahe kagabi, masayang naghatid sa dalawa sa kanilang sasakyan. Subalit sa puso ni Vanessa, naroon ang matinding pagkakasala. Naguguluhan siya sa kanyang sarili kung talagang mahal ba niya si Noah o napilitan lang siyang mahalin nito upang takpan ang sugat na ibinigay ni Chris sa kanyang puso. Pagkalipas ng Pasko at bagong taon, pumasok ang panibagong taon ngunit sa halip na magkaroon ng kapayapaan, lalong lumala ang sitwasyon sa buhay ni Vanessa. Hindi na siya makapag-isip ng maayos. Ang mga paulit-ulit na tawag at mensahe ni Chris, unti-unting gumulo sa kanya hanggang sa isang hapon, nagkasundo silang magkita ng palihim sa isang motel sa labas ng lungsod. Doon, nagpadala sila sa tukso ng nakaraan
at nagawa ni Vanessa ang pinakamalaking kasalanan. At yun ay ang pagtataksil kay Noah na walang ibang ginawa kundi ang mahalin at protektahan lang siya. Chris, mali to. Maling-mali ang ginagawa natin. Hindi to dapat nangyayari. Nagkakasala tayo kina Noah at Martha. Vanessa, pakinggan mo ko. Walang mali rito dahil sa mata ng Diyos at sa batas. Kasal pa rin tayong dalawa. Ikaw ang tunay kong asawa. Pero may mga taong nagmamahal sa atin na masasaktan kapag nalaman nila to. Si Noah, napakabait niya sa akin. Si Martha, pinagkatiwalaan ako bilang kaibigan. Huwag mo muna silang isipin, Vanessa. Ang isipin mo lang tayong dalawa. Mahal pa rin kita. At alam kong mahal mo rin ako. Huwag mo nang itanggi ang nararamdaman mo. Natatakot ako, Chris. Natatakot ako sa kung anong pwedeng mangyari kapag nabunyag ito lahat. Walang makakaalam nito. At gagawa ko ng paraan para maayos natin to nang hindi nila tayo mahuhuli. Basta huwag ka lang lalayo sa akin ulit. Naguguluhan ako, Chris. Hindi ko na alam kung anong tama at mali. Parang nababaliw na ako. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting napansin ni Noah ang mga pagbabago sa kilos at gawin ng kanyang misis. Minsan, umuuwi ito ng late galing sa sinasabi nitong pag-grocery. Napansin din niya na palaging hawak ni Vanessa ang kanyang cellphone at mabilis tinatago ito sa tuwing lalapit siya. Nagsimulang gumapang ang pagdududa sa puso ni Noah. Subalit dahil sa pagmamahal niya sa asawa, pinilit niyang idaan muna ito sa mahinahon at formal na pagtatanong upang hindi sila mag-away. Mahal, sa kagaling kaninang hapon. Tumawag ako sa bahay pero wala ka naman daw dito, sabi ni Cindy. Pumunta kasi ako sa simbahan, mahal. May pinuntahan akong prayer meeting at nakijoin ako sa mga charity programs nila roon. Ganun ba? Bakit hindi ka nagpaalam sa akin bago ka umalis? Tsaka, bakit kailangan mong itago ang phone mo sa akin? Naku, mahal, pasensya na. Nakalimutan ko lang magpaalam kasi nagmamadali ako. At hindi ko naman tinatago ang phone ko. Oh, tignan mo pa. Pasensya na, Vanessa. Nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Ayoko lang na may nililihim ka sa akin. Ha? Ano namang ililihim ko sa'yo? Hindi ko alam. Pero parang may pinagkakaabalahan ka talaga eh. Noah naman, wala yun. Promise. Sa kabilang banda, sa tahanan naman ni Chris at Martha, nagsimula na ring magkaroon ng matinding lamat ang kanilang relasyon. Napapansin ni Martha na tuwing gabi, palaging lumalabas ng kwarto si Chris para makipag-usap sa phone. Minsan, ginagabi rin to sa pag-uwi mula sa trabaho at palaging walang gana tuwing kasama siya. Unti-unti siyang napaparanoid hanggang sa hindi niya na napigilang tumawag kay Vanessa upang humingi ng tulong at payo. Nang walang kaalam-alam na ang mismong kausap niya ang pinagmumula ng kanyang pagdududa. Hello, Vanessa? Pasensya na sa tawag ko ngayong gabi ha. Wala na kasi akong ibang mapagsabihan ng nararamdaman ko ngayon eh. Hello, Martha. O, anong nangyari? Bakit parang umiiyak ka dyan? May problema ba? Si Chris kasi, Vanessa. Pakiramdam ko, may iba na siyang babae ngayon. Hindi na siya katulad ng dati. Palagi siyang gabi kung umuwi galing trabaho. At kapag tinatanong ko siya, nagagalit siya agad sa akin. Naku, Martha. Sigurado ka ba dyan sa hinala mo? Baka naman marami lang siyang ginagawa sa opisina kaya siya nagkakaganyan. Hindi, Vanessa. Ramdam ko bilang babae. Iba yung kilos niya. Palagi niyang hawak ang phone niya at kapag pumapasok ako sa kwarto, mabilis niyang pinapatay yung screen. Pakiramdam ko, ito na yung karma ko sa ginawa ko sa'yo noon. Kinakarma na ako dahil nang agaw ako ng asawa. Martha, kumalma ka lang muna. Huwag mo sabihin yan sa sarili mo. Baka naman napapraning ka lang. Subukan mo siyang kausapin ng mahinahon kapag hindi na mainit ang ulo niya. Sinubukan ko na lahat, Vanessa. Pero inassure niya lang ako na wala raw at busy lang siya. Pero hindi ako tanga. May mali talaga sa kanya. Ramdam na ramdam ko. Natatakot ako na baka iwan niya ako. Hayaan mo. Kakausapin ko rin siya kapag
Nagkita kami tungkol sa mga papeles ng annulment. Pagsasabihan ko siya. Pero alam mo, baka talaga lang stress siya sa trabaho. Magpahinga ka muna, Martha, ha? Huwag mo masyadong dibdibin yan. Maraming salamat, Vanessa. Napakabuti mo talagang kaibigan. Pagkatapos ng tawag na yon mula kay Martha, nakaramdam si Vanessa ng matinding takot at konsensya sa kanyang dibdib. Napagtanto niya na napakasalbahe ng ginagawa nila ni Chris sa dalawang taong walang ginawa, kundi ang mahalin lang sila ng tapat. Naisip niya ang anak nilang si Cindy at kung paano ito mawawasa kapag nalaman ang ginawa niyang kataksilan kay Noah. Dahil sa matinding takot at pagsisisi, nagpasya si Vanessa na kausapin si Chris sa tawag sa huling pagkakataon upang tapusin na ang anumang panloloko na ginagawa nila. Chris, kailangan na natin tong ihinto. Ayoko na. Hindi ko na kayang konsensyang nararamdaman ko araw-araw. Anong sinasabi mo, Vanessa? Bakit natin ititigil to kung kailan masaya na tayo at bumabalik na ang lahat sa dati? Tumawag sa akin si Martha kahapon. Umiiyak siya, Chris. May hinala siya na may iba kang babae at nagiging paranoid na siya. Nagkakasala tayo sa kanila ni Noah. Hindi natin pwedeng sirain ang buhay ng mga taong naging mabuti sa atin. Wala akong pakialam kung maging paranoid si Martha. Hindi ko na siya mahal, Vanessa. Siya na lang ang nagpipilit sa sarili niya sa akin. Ikaw ang mahal ko. At bala ko na siyang hiwalayan ngayon linggo para makapagsama na tayo ng tuluyan. Ha? Nababaliw ka na ba? Hindi ko pwedeng hiwalayan si Noah. Paano ang anak naming si Cindy? Nagsisisi na ako sa ginawa natin, Chris. Gusto ko nang itama to at maging tapat sa pamilya ko. Hindi ako papayag, Vanessa. Hindi mo ko pwedeng gamitin lang at ibasura kapag natatakot ka na. Kasal tayo sa papel. Kung hindi ka makikipaghiwalay kay Noah, ako mismo magsasabi sa kanya ng lahat ng ginawa natin. Wag! Wag, Chris! Pakiusap, wag mong gagawin yan. Mawawasak ang pamilya ko. Mawawasak ang buhay ni Cindy. Kikitain kita mamayang gabi sa parke malapit sa apartment mo. Mag-usap tayo na maayos kung ayaw mong pumunta ako sa bahay niyo at mag-iskandalo sa harap ni Noah. Walang hiya ka, Chris. Bakit mo ginagawa sa akin to? Nananahimik na ako. Pero bigla kang bumalik at sinisira na naman ang buhay ko. Ikaw ang unang lumapit sa akin, Vanessa. At hindi mo ako masisisi kung ipaglalaban kong pagmamahala natin. Kinagabihan, lihim na lumabas si Vanessa ng bahay habang tulog na si Cindy at wala pa si Noah na nagsabing may overtime sa trabaho. Nagpunta siya patungo sa madilim na parke upang harapin si Chris at pakiusapan nito na huwag sirain ang kanyang pamilya, lalo't naging labis na obses na ito sa kanya. Sa kabilang banda, hindi nila alam na may sumusunod sa kanila. Dahil sa matinding hinala, sinundan ni Martha si Chris nang lumabas ito ng bahay nang walang paalam. At hindi rin alam ni Vanessa ang nakauwi na pala si Noah at nakitang wala ang asawa. Kaya naman sinundan niya rin ang kinaroroonan ng signal ng phone nito gamit ang GPS tracking app. Habang nagkikita sina Vanessa at Chris sa kanto, naglakad si Martha ng mabilis at nanggagalaiti sa galit. Handa na sanang sugurin at ipahiya ang dalawa nang may biglang humawak ng mahigpit sa kanyang braso mula sa likod. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Susugurin ko ang dalawang yan! Shh! Huwag ka maingay. Magdahan-dahan ka, Martha. Baka marinig tayo. Noah, ikaw pala. Bitiwan mo ako. Hindi mo ba nakikita yung dalawang yon? Nagtataksil sila sa atin. Ang kakapal na mukha nilang paikutin tayo. Nakikita ko, Martha. Nakikita ko ang lahat. Pumunta rin ako dito dahil sinundan ko ang GPS signal ni Vanessa. Eh di sugurin na natin. Ipapahiya ko ang babaeng yan. Isusumpa ko silang dalawa at ipagkakalat ko sa buong mundo kung gaano sila kasalbahe. Tumahimik ka muna, pakiusap. Makinig ka. Kailangan natin magtimpi. Bakit? Natatakot ka ba? Nasasaktan din ako, Noah. Wasak na wasak ang puso ko ngayon habang nakikita kong magkasama sila. Bakit natin sila hayaang paglaruan lang tayo? Dahil kung lalapit ka ngayon at mag-iiskandalo sa publiko, walang mangyayari kundi mapapahiya lang tayo. Eh anong gusto mong gawin natin? Tumayo na lang dito at panoorin silang lokohin tayo? Sumama ka sa akin. Lumayo tayo rito.
May mas magandang paraan para pagbayaran nila to ng tuluyan. Mabilis na hinila ni Noah si Martha palayo sa madilim na parke bago pa sila mapansin ni na Vanessa at Chris. Pumunta sila sa isang tago at tahimik na kalsada malapit sa parke kung saan nakaparada ang sasakyan ni Noah. Sa loob ng sasakyan, hindi napigilan ni Martha ang umiyak ng matindi dala ng galit na nararamdaman, habang si Noah naman nakahawak sa manibela. Hindi ako makapaniwala, Noah. Pinagkatiwalaan ko si Vanessa. Hiningan ko pa siya ng tulong at payo nung nagdududa ako kay Chris. Tapos siya rin palang dahilan kung bakit nagkakaganyan ng partner ko. Ako man, Martha, hindi ko kailanman inakala na magagawa sa akin to ni Vanessa. Ibinigay ko ang lahat para sa kanya at sa anak namin. Minahal ko siya ng buong buo. Pero nagawa pa rin niya akong saksakin sa likod kasama ang ex-husband niya. Dapat talaga natin silang ipahiya sa lahat. Gusto kong makita silang mawalan ng trabaho, mawalan ng dangal, at luha ang magmakaawa sa atin. Masyadong mababaw ang pahihiya sa publiko, Martha. Kapag pinahiya mo sila, lilipas din ang chismis pagkalipas ng ilang buwan. Ang gusto ko, yung pagdurusa na dadaing sila araw at gabi na walang makakatulong sa kanila. Anong ibig mo sabihin? Anong balak mong gawin sa kanila? Ipapakulam natin silang dalawa. Gumamit tayo ng manika para daan-daang sirain ang buhay nila. Kulam? Seryoso ka ba, Noah? Naniniwala ka ba talaga sa mga ganyang bagay? Naniniwala ako sa kulam, Martha. Sa probinsya namin, nakita ko kung paano magdusa ang mga taong nakukulam. Walang lunas ng doktor ang nakakagamot. At kung yun lang ang tanging paraan para magbayad sila ng hindi tayo nakukulong, paniniwalaan at gagawin ko yon. Bakit? Hahayaan mo na lang ba silang magpakasaya matapos nila tayong gawing tanga? Hinding-hindi. Galit na galit ako sa kanila. Gusto ko silang magdusa ng sobra-sobra. Kung ganun, magtulungan tayo. Iparanas natin sa kanila ang tunay na impyerno rito sa lupa, gamit ang manika at karayom. Magsisimula ang pagdurusa nila. Yung tipong kahit anong takbo nila sa ospital, walang makakakita kung anong pumapatay sa kanila mula sa loob. Pumapayag ako, Noah. Papatusin ko na yung itim na mahika na yan. Iparamdam natin sa kanila ang matinding sakit at dusa na ibinigay nila sa atin. Lumipas ang ilang araw matapos ang komprontasyon sa parke at dahil sa matinding takot at konsensya, nagkasundo sina Vanessa at Chris na maghiwalay muna pansamantala at ihinto ang kanilang patagong pagkikita upang maayos ang kani-kanilang pamilya. Inakala ng dalawa na nakatakas na sila sa kasalanang kanilang ginawa at unti-unti nang babalik sa normal ang lahat. Subalit hindi nila alam na nagsimula ng gumana ang madilim na ritual na ginawa ni Noah at Martha kasama ang kausap na mangkukulam. Isang umaga, habang naghahanda para sa araw-araw na gawain, biglang nakaramdam si Vanessa ng matinding pangangati sa buong katawan. Tila libu-libong pulang langgam ang kumakagat sa kanyang balat. Dahilan upang hindi niya magawang ihatid sa paaralan ng kanyang anak na si Cindy. Aray, Diyos ko, bakit sobrang pati ng balat ko? Para akong kinakain ng mga langgam sa loob. Mami, bakit po namumulay ang mga braso at leg nyo? Naku, nagkamot ka po ba ng gusto? Ayos ka lang po ba? Hindi ko alam. Sobrang hapdi at kati, Cindy. Hindi kita maihahatid sa school ngayon, anak. Sumabay ka na lang muna sa daddy mo. Sige po, Mami. Noah, please, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya itong pangangati ng katawan ko. Baka pwedeng dalhin mo muna ako sa ospital. Baka malalang allergy na to. May mga kamay ka at paa naman, Vanessa. Kung gusto mo magpatingin sa doktor, mag-commute ka o mag-taxi ka mag-isa. Huwag mo ko abalahin dahil naghahanda ako para sa trabaho. Noah, bakit ganyan ka magsalita? Nahihirapan na ako rito, asawa mo ko. Konting awa naman, pakiusap. Asawa? Baka nakakalimutan mong kasal ka pa kay Chris. Kaya siya ang asawa mo. Huwag ka na magpanggap sa harap ko. Dahil nakakasuka ka lang. Daddy, bakit po kayo galit kay Mami? May problema po ba kayo? Wala nang maraming tanong, Cindy. Pumasok ka na sa eskwelahan at huwag ka nang makikialam sa usapan ng mga matatanda. Cindy, sige na. Ihatid na kita sa eskwelahan
At huwag ka nang makikialam sa usapan ng mga matatanda, ah. Cindy, sige na. Maganda ka na at pumasok na sa school. Okay lang si Mami, promise. Opo, Mami. Pero sana po, magbati na kayo ni Daddy. Noah, pakiusap naman. Huwag kang ganyan sa harap ng anak natin. At bago kayo umalis, kausapin mo muna ako ng maayos. Bakit sobrang lamig mo sa akin itong mga nakaraang linggo? May nagawa ba akong mali sa'yo? Wala akong gana makipag-usap sa'yo, Vanessa. At wala na rin akong pakialam sa kung anong nararamdaman mo sa katawan mo. Bahala ka sa buhay mo. Mabilis na umalis si Noah at iniwang umiiyak at nagdurusa si Vanessa sa loob ng bahay. Samantala, sa kabilang banda, hindi rin ligtas si Chris sa parehong paghihirap. Nagsimula na ring mangati ang buong katawan nito at makalipas lamang ang ilang oras, ang simpleng pangangati, humantong sa pagsusugat at matitinding paltos. Kahit anong pamahid, gamot sa allergy at antibiotic ang inumin ni Chris, parang walang anumang epekto. Habang nakaratay si Chris sa kanyang kama at dumadaing sa matinding sakit, pinapanood lamang siya ni Martha mula sa pinto ng silid na walang anumang bakas ng awa sa mga mata. Martha, tulungan mo ako! Napakasakit ng balat ko! Parang sinusunog ang buong katawan ko! Dali mo naman ako sa ospital, please! Bakit kita dadaling sa ospital, Chris? Mula ba nung nagkasakit ka, naisip mo man lang ba kung gaano rin kasakit yung panloloko mo sa akin? Ano bang pinagsasabi mo, Martha? May sakit ako! Hindi to oras para sa mga away natin! Alam ko kung anong ginawa niyo ni Vanessa. At alam ko nakikita pa rin kayo at pinalalabas niyo kung tanga. Nakita ko kayo sa parke nung isang gabi. Martha, magpapaliwanag ako. Pakiusap, huwag mo kong iwan ng ganito. Huwag ka na magpaliwanag, Chris. Dahil malinaw na sa akin ang lahat. Kahit anong gawin ko, si Vanessa pa rin ang mahal mo. At ginagamit mo lang ako para alagaan ka ngayong naghihirap ka. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Martha, wag. Pakiusap. Paano ko rito? Sino mag-aalaga sa akin? Magtiis ka sa sakit na yan, Chris. Magdusa ka kasama ng asawa mo. At malaya na kayong magsama. Tuluyang umalis si Martha dala ang kanyang mga gamit at iniwan na si Chris na nag-iisa at nagdurusa sa bahay. Walang ibang magawa ang lalaki kundi ang tiisin ng matinding sakit sa katawan habang gumagapang siya patungo sa kanyang cellphone para humingi ng tulong. Sa kabila ng pagiging malamig at galit ni Noah, wala ring ibang matakbuhan si Vanessa kundi si Chris, lalo na nang magsimula na ring magkaroon ng mga bukas na sugat ang kanyang sariling balat. Nang magkausap ang dalawang taksil, kahit hirap na hirap si Chris, pinilit niyang makarating sa bahay ni na Vanessa upang makita ito. Chris, Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Bakit puro sugat din ang mukha at braso mo? Vanessa, ganito rin ba ang nararamdaman mo? Parang may mga insektong pumapapak sa balat natin ang hindi natin nakikita. Oo, Chris. Ilang araw na ako nagdurusa dito. Ayaw akong tulungan ni Noah. Bali wala lang sa kanya kahit mamatay na ako sa sakit. Iniwan na rin ako ni Martha. Nalaman niyan tungkol sa atin, Vanessa. Wala na ako ibang mapupuntahan kundi ikaw. Ang kapal din naman talaga ng mukha mong pumasok sa pamamahay ko, gago ka. Napakalakas ng loob mo magpakita rito matapos mo akong traidorin. Huwag mo akong sigawan, Noah. May sakit kami ni Vanessa at kailangan namin ng tulong. At saka huwag mong kalimutan na kasal pa rin kami ni Vanessa sa papel. Bahay mo man to. Asawa ko pa rin ang nilalapitan ko. Wala akong pakialam kung asawa mo siya. Pero ayokong pumasok ka sa pamamahay ko. Kung gusto mo siyang dalin, kunin mo na. Hindi kita pipigilan. Talaga, babawiin ko na ang asawa ko sa'yo. Dahil halatang-halata naman na hindi mo na siya kayang alagaan. At mahal pa rin namin ang isa't isa. Noah, I'm sorry. Magpapaliwanag ako. Hindi na kailangan. Dahil matagal ko nang alam. Pero bahala kang pumili ngayon. Kung pipiliin mo kami ng anak mo o ang lalaking yan. Vanessa, makinig ka. Babawi ako sa'yo. Aayusin natin ang lahat gaya ng plano natin, di ba? Kaya piliin mo ko. Noah, patawarin mo ako. Pasensya na talaga. Pero hindi ko kayang linlangin ang sarili kong puso. Si Chris ang pipiliin ko. Mahal ko pa rin siya, Noah. Siya pa rin ang nilalaman ng puso ko. Napakagaling.
Napakagaling mo talaga, Vanessa. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo, ganito lang ang gagawin mo sa akin? Pwes, sumama ka sa kanya. Pero hindi mo makukuha ang anak ko. Hindi. Sa akin lang si Cindy. Ako ang nanay niya. Hindi ako papayag na idamay mo ang anak natin sa kawalang hiyaan niyo, Vanessa. Mananatili si Cindy rito sa akin. Hindi ko hayaang lumaki ang anak ko sa piling ng 2 taksil. Pero ako pa rin ang ina niya at may karapatan ako sa kanya. Sasama sa akin ang anak ko kahit anong mangyari. O sige, tanungin natin ang bata. Cindy, kanino ka sasama? Sa akin ba? O sa mami mo at sa lalaki niyan? Daddy, Mami, hindi ko po alam. Pero Daddy, gusto kong sumama kay Mami. Cindy, sasama ka sa nanay mo na nagtaksil sa atin? Chris, hayaan mo siyang sumama sa akin. Sige, magsama na kayo. Umalis na kayong dalawa sa harap ko. Umalis na kayo bago ko pa magawa ang bagay na pagsisisihan nyo. Tandaan mo to, Vanessa. Hindi ka magiging masaya sa pinili mo. Magdurusa kayong dalawa hanggang dulo. Habang umiiyak na lumalabas ng bahay si Vanessa kasama si Chris at Cindy, nakatayo lamang si Noah sa may pintuan habang nanlilisik ang mga mata sa galit. Pagkaalis nila, mabilis niyang itinapon ang mga gamit sa mesa at kinuha ang kanyang cellphone upang tawagan si Martha. Sa kabilang linya, batid ni Martha ang nangyari dahil kasalukuyan din siyang nakikipag-ugnayan sa albularyo sa lumang bayan. Nakuha na ni Chris si Vanessa at ang anak ko, Martha. Pinili niya ang lalaking yun. Wala silang puso. Hindi na sila naawa sa bata. Kaya hindi pa sapat ang nararanasan nila. Mas lalo lang nilang tinapakan ang pagkatao ko ngayon. Gusto kong lalo pa sila magdusa at gumapang sila sa lupa habang nagmamakaawa para sa buhay nila. Tama ka. Kailangan nilang magdusa pa. Pero gaya ng plano, hindi tayo hihinto hanggat hindi sila titino at humihingi ng tawad sa atin. Nagkita ulit sina Noah at Martha sa kubo ng matandang inutusan nilang mambarang. Sa gitna ng madilim na silid na napapalibutan ng mga kandilang itim at mga garapon ng kakaibang halaman at langis, nakalatag ang 2 manikang kumakatawan kina Vanessa at Chris. Sa tulong ng matinding galit ni Noah at Martha, sinimula na mambabarang ang mas malalim at mas masahol na sumpa. Lumipas sa mga araw at parang isang impyerno ang bawat segundo para kina Vanessa at Chris. Akala nila nung una, kapag nagkasama sila ulit at nagtulungan, kakayanin nilang labanan ang kakaibang karamdaman na gumagapang sa kanilang mga katawan. Subalit mas lalo lamang lumala ang lahat. Sa tuwing binabarang sila ng kabilang panig, nakikipaglaban sina Vanessa at Chris sa sakit na walang maibigay na lunas ang kahit sinong magaling na doktor sa ospital. Ang balat ni Vanessa, nagsimulang magtubig at magkaroon ng malalalim na sugat kung saan lumalabas ang maliliit na uod at itim na langgam. At tuwing susubukan niyang magkamot, natutuklap ang kanyang balat. Si Chris naman, patuloy na nakakaranas ng matinding panlalabo ng paningin kasabay ng pag-agos ng dugo sa kanyang mga mata at tenga. Sa loob ng kanilang tiyan, parang may mga buhay na nilalang na nasa loob at nagpupumilit na lumabas. Dahilan para maglupasay sila sa sahig habang umiiyak sa matinding dusa at pagmamakaawa sa gitna ng kanilang silid. Aray ko, Diyos ko, Chris, hindi ko na kaya itong sakit. Parang pinuputol ang mga bituka ko sa loob. Vanessa, parang hindi na ako makakita. Ang init-init ng mga mata ko. Parang sinusunog ng apoy. May lumalabas na rin mga insekto sa braso ko. Nakakadiri. Hindi na normal itong nangyayari sa atin, Vanessa. Para na tayong kinukulam. Kinukulam? Oo, kinukulam tayo. Ganito ang mga karamdaman ng mga taong kinukulam sa probinsya namin. Diyos ko, sinasabi mo bang kinulam tayo ni Noah at Martha? Sino pa bang gagawa nito sa atin? Hayop sila. Paano nila nagagawa to? Kailangan na nating lumapit sa albularyo. Mami, Tito Chris, natatakot na po ako. Cindy anak,
Huwag ka munang lalapit sa amin ni Tito Chris. Baka mahawa ka ng sakit namin. Pero bakit po ba ito nangyayari sa inyo? Hindi ko rin alam, anak. Huwag ka na mag-alala. Gagaling din kami. Cindy, subukan mo humingi ng tulong sa kapitbahay. Hindi ko na magawang tumayo eh. Sige po. Baka may makatulong na ibang tao sa atin. Lalabas lang po ako tingi ng tulong sa Alice sa labas. Mabilis na tumakbo ang batang si Cindy sa labas at humingi ng tulong sa kanilang kapitbahay. Dahil sa awa ng kapitbahay sa nakakatakot na sitwasyon ng dalawa, agad nitong ipinakilala at dinala sina Vanessa at Chris sa isang matandang albularyo sa gilid ng bayan na nagngangalang si Tatang Pedro. Si Tatang Pedro, isang kilalang nanggagamot ng mga kakaibang karamdaman at nang makita niya ang kondisyon ng dalawa, alam niya na kung anong mali sa kanila. Tatang, pakiusap po. Gamutin niyo po kami. Kahit magkano ibabayad namin. Tanggalin niyo lang tong sakit. Parang mamamatay na kami sa sakit, Tatang. Bawat minuto parang kinakain ng mga insekto ang katawan namin. Walang gamot sa ospital at walang panggamot na halaman na makapagpapagaling sa inyo. Dahil hindi ang karaniwang sakit na nanggagaling sa kalikasan. Kayo ay nakulam. Pero, paano po nangyari yun? Posibleng gawa ito ng mga taong labis niyong sinaktan at pinagtaksilan. Pero wala po kaming ginagawang masama. Mag-asawa kami at may karapatan kaming balikan ng isa't isa. Tama nga ang inala ko sa inyo. Pareho kayo mga taksil. Nakikita ko sa mga mata niyo ang matinding takot dahil nagkasala kayo sa mga taong minahal kayo ng totoo. Pero Tatang, kung ikaw ang nakakaalam, pakiusap po. Gamitin mo ang kapangyarihan mo para alisin tong sumpa sa amin. Subukan ko man na gamutin kayo. Masyadong matindi ang puot at kulam na nakatali sa inyo. Ang kayang gawin ng manggagamot na tulad ko, ibsan lamang ng bahagya ang sakit. Subalit hindi ko kayang bawiin ang sumpa ng tuluyan. Kung ganon, anong dapat namin gawin? Mamamatay na lang ba kami mismo dito sa harap mo? Kung maaari, subukan niyong lumapit sa kanila. Magpakumbaba kayo. Tanggapin niyo ang kasalanan niyo at humingi kayo ng taus-pusong kapatawaran sa kanila bago pa maging huli ang lahat at tuluyang kayong patayin ng kulam. Chris, siguro oras na para harapin na natin ang pagkakamaling ginawa natin. Hindi, wala tayong ginagawang mali. Minahal lang natin ang isa't isa. Pero may mga tinapakan tayong tao. At dahil doon kaya tayo nagkaganito. Bakit ba ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na tayo pa rin sa uli? Chris, sinira natin ang mga tiwala nila. At nadala tayo ng bugso ng damdamin. Pinilit mo rin akong sumama sa'yo. Na parang binilog mo ang utak ko. Ano? Di ko binibilog ang utak mo, Vanessa. Kusa kang sumama. Kung pareho kayong hindi magkakasundo, wala pang isang linggo mauubos na ang mga balat ninyong kakainin ng insekto. Pagkatapos payuhan ni Tatang Pedro at bigyan ng kaunting langis upang mabawasan ng matinding hapdi, bitbit ni na Vanessa at Chris ang matinding takot at ang kaunting lakas na natitira sa kanila. Nagpasya silang makipagkita kina Noah at Martha. Tumawag si Vanessa habang umiiyak upang makiusap na magkita sila. Nagkasundo ang apat na magtagpo sa bahay nila ni Noah. Nakaabang naman sina Noah at Martha sa loob ng sala na nakaupo habang umiinom ng tsaa. Malamig ang kanilang mga mata, nakakuyom ang mga kamao, at walang anumang bakas ng awa habang pinagmamasda ng dalawang taksil na pumasok habang halos hindi na makalakad ng diretsyo at nanginginig sa sakit. Noah, Martha, pakiusap. Maawa kayo sa amin. Itigil niyo na tong sumpa sa katawan namin. Hindi na namin kaya yung sakit. Maawa naman kayo. Bakit kami maaawa sa inyo? Nung nagpapasarap kayo sa likod namin at ginagawa nyo kaming tanga, naisip nyo ba kung gaano kami nasasaktan?
Huwag kayong umiyak at maglupasay sa harap namin na para kayong mga biktima. Nakakadiri kayong tignan matapos nyo kaming tapak-tapakan. Nagmamakaawa ako sa'yo, Noah. Sa'yo rin, Martha. Patawarin nyo na kami. Naging makasarili rin ako. Pero huwag nyo naman kaming patayin ng ganito. At Martha, kung pinatawad kita, gawin mo rin yun sa akin. Wala tayong pinagkaiba. Vanessa, naging masama rin akong tao at alam kong deserve kong magantihan. Pero ang sakit na pinaniwala mo kung magkaibigan tayo. Huwag mo na rin akong paikutin, Vanessa. Ikaw ang nagdala sa sarili mo at sa anak natin sa ganitong sitwasyon nang pinili mo yan lalaking yan. Sobra na to, Noah. Kapag hindi nyo to itinigil ngayon din, ire-report namin kayo sa pulis at kakasuhan sa korte. Sige, magdemanda ka, Chris. Pumunta ka sa pulis at sabihin mo sa kanila na kinulam ka namin para pagtawanan ka lang nila. Wala kang ebidensya, Chris. Hindi sila maniniwala habang dahan-dahan kayong nabubulok at kinakain ng uod. Noah, anong gusto mong gawin ko? Anong kailangan naming ibigay para ihinto nyo na tong sumpa sa katawan namin? Simple lang, Vanessa. Ibalik mo sa akin si Cindy at isuko mo ang buong karapatan mo sa kanya bilang ina. Vanessa, huwag kang pumayag sa gusto niya. Nananakot lang siya. Makakahanap tayo ng ibang paraan. Hanggat hindi kami pumapayag ni Noah, magdurusa kayo hanggang sa huling hininga nyo at walang ibang albularyo makakatulong sa inyo. Pumapayag na ako. Ibibigay ko na sa iyo si Cindy, Noah. Basta itigil nyo lang to. Pakiusap. Ayoko nang makaramdam ng ganito. Vanessa, ano bang pinagsasasabi mo? Isusuko mo na lang ba ang anak mo sa kanya ng ganun-ganun na lang? Hindi ko na kaya, Chris. Patawarin mo ako. Pero hindi ko talaga kayang tiisin tong sakit. Kasalanan natin to kaya tayo nagkakaganito. Mabuti. At least ngayon natutunan nyo rin kung paano magbayad at lumuhod sa harap ng mga taong ginawan nyo ng kataksilan. Matapos ang matinding komprontasyon at ang tuluyang pagsuko ni Vanessa sa pangangalaga sa kanyang anak, tinupad naman ni Noah at Martha ang kanilang bahagi ng kasunduan. Nilapitan nila ang mangkukulam na pinalagyan nila ng sumpa upang ipatigil. Bagamat nawala ang mga uod at ang matinding sakit sa balat, hindi na kailanman nabalik sa dati ang kalusugan ni Vanessa at Chris. Nag-iwan ito ng mga permanenteng peklat na magsisilbing paalala sa kasalanang kanilang ginawa at sa galit na kanilang ginising sa puso ng kanilang mga kapareha. Lumipas din ang mga buwan at tuluyan ng nagbago ang takbo ng buhay ng apat. Si Martha, matapos makamit ang kanyang pagiganti at makitang nagdusa si Chris, napagpasyahang magpakalayo-layo na sa ibang lungsod upang magsimula ng panibagong buhay. Pinuputol ang lahat ng ugnayan sa kanyang nakaraan. Si Chris naman, naiwang nag-iisa sa lumang apartment, lugmok sa kalungkutan, nawalan ng trabaho, at inabandona ng lahat ng taong nakapaligid sa kanya dahil sa kanyang naging reputasyon at pisikal na estado. Si Vanessa, na natiling nag-iisa, patuloy na nagdurusa sa lungkot ng pagkakalayo sa kanyang anak, habang si Noah naman, nagpatuloy bilang isang solong ama na nagbibigay ng magandang buhay para kay Cindy. Hello, Noah. Kumusta si Cindy? Kumusta ang pag-aaral niya? Maayos naman ba siya sa bahay niyo? Maayos lang ang lagay niya, matataas ang mga grades niya, at nakakakain din siya ng maayos araw-araw. Salamat, Noah. Salamat dahil inaalagaan mo siya ng mabuti kahit ganito ang nangyari sa atin. Ginagawa ko to para sa anak ko, at hindi para sa iyo. Patawarin mo ulit ako sa lahat ng nagawa ko sa iyo noon. Magsisisi ako habang buhay sa kasalanan ko. Huwag mo nang banggitin pa ang nakaraan, Vanessa. Sinabi ko na sa iyo na wala na magbabago pa. Alam ko, tanggap ko nang hindi mo na ako mapapatawad ng buo at nararapat lang sa akin to. Sige, usapin mo muna si Cindy. Hello, Mami? Anak, namiss ka ni Mami. Ako rin po, namiss kita ng sobra. Huwag ka na pong umiyak. Bibisita naman po ako agad sa'yo pagdating ng weekend. Oo, baby.
Mag-iingat ka palagi kasama ni Daddy, ha? Mahal na mahal ka ni Mami. Halika na, Cindy. Alis na tayo. Teka lang, Noah. May gusto lang sana akong itanong. Ano ba yon? Pwede mo ba akong hayaang bumalik sa bahay? Kahit maging katulong mo na lang ako. Gusto ko lang makita si Cindy araw-araw. Pasensya na, pero hindi ka na pwedeng bumalik dito. Hindi pa ba malinaw yun sa'yo? Pero Noah, labis na rin tong ginagawa mong parusa sa akin. Hindi pa ba sapat sa'yo yung pagpapakulam mo sa amin? Hindi ibig sabihin tapos na ang kulam. Magiging maayos sa ganan lahat. Kailangan mong harapin ang consequences noon, Vanessa. Nung pinili mo ang lalaking yon, alam kong wala akong puwang sa puso mo. Hindi yan totoo. Mahal kita, Noah. Hindi. Dahil kung mahal mo ko, hindi mo yun magagawa sa akin. Nadala lang ako ng tukso. Pero alam kong ikaw ang taong mahal ko. Sinasayang mo lang ang oras ko, Vanessa. Wala nang kwenta para makipag-usap sa'yo. Kung hindi ka titino, baka mapilitan akong ilayo na ng tuluyan sa'yo si Cindy. Patawad, hindi ko na uulitin to. Please, hayaan mo lang akong makita siya. Hinahayaan naman kita makita ang anak natin eh. Pero hindi na katulad ng dati dahil wala akong tiwala sa'yo. Kaya tanggapin mo ng every weekend mo na lang siyang makikita. At kailangan na naming umalis. Nang biglang maputol ang tawag, nalungkot si Vanessa na hindi na marinig ang boses nila. Tuluyan ang bumuhos sa mga luha niya dahil sa matinding lungkot na hindi na sila makasama gaya ng dati. Sinubukan niyang ayusin ang pagsasama nila ni Noah. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi na siya nito babalikan. Nasira ang tiwala nito at kahit lumuhod siya araw-araw para kunin ulit ang puso nito, naging kasing lamig na ito ng yelo. Malayo sa lalaking nakilala niya noon na mapagmahal. Matindi man ang pagsisisi niya, ngunit alam niyang tama lang na mangyari yun sa kanya at naisipan niyang baka kung manahimik siya, darating ang oras na hahanapin siya ng kanyang mahal sa buhay. Ang kwentong ito ni Vanessa, isang paalala na ang kataksilan sa loob ng isang tahanan nag-iiwan ng malalim na sugat na may katapat na matinding karma. Kailangan nating tandaan na ang tiwala hindi na muling maibabalik ng buo gaya ng isang nabasag na bagay. Kung may taong nagbigay sa inyo ng matinding tiwala, alagaan nyo na't huwag gagawa ng anumang kalokohan na maaaring makasakit sa kanila. At pakatandaan din na kung anumang bagay ang naiwan sa nakaraan, huwag na dapat pang balikan. Kung anong meron ka sa kasalukuyan, maging kontento at maging masaya na lang. Wakas! Ay, isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Sana po may napulot kayong aral dito ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe ha, para masuportahan niyo po ang channel natin. At bilang gante, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung character ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Ito po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang po ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang po mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin pong kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Oh, shoutout na ulit tayo. Shoutout kina Meldy ng Malaysia na first commenter ulit natin, Maria Oras na second commenter, at Griselda Dilantes na third commenter, first sa Australia. Antiris Chalbina 6, Phoebe Ranyada, Eliza, Yumi Honma, Loy V. Abling, Purificacion Fernandez Dulay from Riyadh, Saudi Arabia, Christina Pero, opo, tama po si Starlord, Basic Anatomy, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, DayJ8X, hindi ko po sure pero check ko po. Lydia Lopez, Rasha Crow from Georgia, USA, Cheryl Domingo, salamat po. Grace Argente, Senon Cayabyab from San Isidro, San Marcelino, Zambales, Amy Gonzaga, Erna Soto, Bella Abellano,
Jonel Espiritu from Saudi at sa mga anak nyo pong sina Bembem, JV at Venice. Pagaling po ang anak nyo. Steffi, Wilmara Bocarsal, Belen Malbas, Michelle Andrade, Rolin Amasek, Emelinda Valencia, Tess Howgate, Jover Lopez, Christian Chavez, Susie Monencillo from Surigao City, Gloray Ramos, DJ Amor, prayers po, Gina Andraque Peñas, Dada Laines, Jessica Styliano, Leticia Flores from Hong Kong, Emma Dagohoy, Nani Nuno, Jocoli Jensen, Taylor Sam from Australia to Nauhan, Oriental Mindoro, Sigs Wazer, Angelina Ignacio from California, Carol Manzano Abrigo, Ana Rose Ayeras, Maria Grave De Falla, Ces Dewan, Maging Mapanuri, Clark Neil Moreno from San Mariano, Nueva Ecija, Eta Letal, Ryan Rosales ng Amabel Store, Puerto Princesa, Palawan, Alison Barricas from Bicol, LJ Goles, Cristel Maricinco from Davao, Maymay, Lola Inday, Erlinda, Hans Cab, User from Beirut, Lebanon, Stephanie Ilonga Vlog, Romina De Los Santos at Di Maiwat Annalyn. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kina Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bongbong, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Mamo Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Pagaling ka to Pox, kay Keisha Chua ng Torrance, California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout ha. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa at sa inyo pong masugid kong tagapakinig saan mang sulok ng Pilipinas. Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo po ulit ang inyong lingkod na si Kuya Luis sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!